Magandang gabi mga kagimat, mga kamutya. Ito nang po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa tinatawag na dignum. Ito pong kahoy na dignum na ito po ay sadyang napaka-hiwagang kahoy at ito po ay makapangyarihan. Ito po'y pinaniniwalaan na sa ganitong kahoy po ipinako ang ating Diyos na si Jesus. Ang dignum po, ito po'y natatagpuan sa Mount Banahaw sa Quezon. At ito po'y pinaniniwalaan na nagtataglay ng kapangyarihan ng pangkalahatan. Ito po, dignum at saka itong tres pico, tsaka itong maliit na kutsilyo. Ang dignum po, ito po'y kahoy na itim. Magaan lang po ang dignum. Kumpara dito sa kahoy na ito at ito po'y itong kahoy na ito po yung pag tumagal na nagiging bato na. Nagiging bato na po yan pag matagal na. Malapit na nga po ito Ang ang dignum po ay makapangyarihang kahoy nito. Ito po'y nagtataglay ng pangkalahatang proteksyon at depensa sa sarili. Kung halimbawa nagtatangan ka po nito, ikaw po'y may iwas sa mga panganib. Kung sakaling may babaril sa iyo, maaaring lumis ang bala o hindi ka tablan. At ito po'y pinaniniwalaan na nagtataglay ng kapangyarihan na pantaboy sa mga masasamang espiritu, sa mga aswang, sa mga masamang engkanto o masamang espiritu o kung anumang tikbalang o kapre na yan. Ito po'y pinaniniwalaan nito na takot ang mga yun dito, basta po mga masamang nilalang. Ito rin po yung nagtataglay ng kapangyarihan na pangontra sa mga kulam, sa barang, sa usog, sa mga nabate. Ang akin pong ituturo sa inyo ay kung paano malaman ang tunay na dignum. Kasi po, ang dignum po ay marami kayong mabibiling mga ganitong klaseng mga gamit, sabihin dignum, pero po hindi nyo po masisiguro na talagang dignum yan. Ang dignum po, malalaman nyo po yan kapag yan ay inilubog nyo sa tubig. Ang dignum po, hindi siya mabigat, magaan lang ito. Magaan lang ito na kahoy. Kumpara mo dito sa mga ito at saka ito. Ito bato na to Halos bato na to. Itong kahoy na to, yung habang tumatagal ang panahon, ito po'y patigas ng patigas hanggang sa maging bato na. Ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano malaman ang tunay na dignum. Ipapakita ko po sa inyo ito sa tubig. Ang tunay na dignum po, hindi po siya lumulutang sa tubig. Gaya nito. Unahin po natin itong kahoy na ito kasi ang iba kasi sasabihin yung halimbawa may kwintas na tres pico o kung anumang klaseng gamit, sasabihin nila dignum yun. Ang dignum po, malalaman ninyo pag iniligay ninyo sa tubig, hindi siya lulutang. Kahit siya magaan lang. Gaya po nito, ilubog natin.
Ayan po, lumutang. Ngayon po, itong maliit na to na magaan, ito po ay dignum. Tingnan nyo po. Ayun, nasa ilalim. Ito po ay kahoy. Baka sabihin nyo, bato ito. Hindi po ito bato. Ito po ay kahoy. Tingnan nyo po. Para makita nyo kahoy ito. Ayan o. Ayan. Kahoy po ito na dignum. Ayan. Ito pong dignum po. Kahit na magaan lang na klaseng kahoy, hindi po siya lumulutang sa tubig. Yun po, ang katunayan na siya ay dignum. Ganun po yun. Kung kayo po ay bibili, kailangan, kung kayo may pag-ano ng tubig, ilubog nyo muna. Susunod naman natin tong kahoy na nagiging bato. Bigat. Tingnan nyo po. Malaki ito. Ayan. Oh. Lutang din, di ba? Kahit po yan ay mabigat at halos bato na. Ayan. Ayan po. Oh. Ibig sabihin kasi ito, normal na kahoy ito, pero ang pagkakaiba nito, ito ay nagiging bato pag matumagal na. Sabihin, nagtatagal din ito ng kapangyarihan pag naging bato na. Iba ng ano niyan. Ito naman po, itong trespico na to, ito po'y dignum. Tingnan niyo po. Ayan. Hindi siya lulutang. Kasi po, dignum yan. Itong dalawang ito, parehas dignum. Ito pong mga ito, mas mabibigat, pero sila po ay mga lumulutang sa tubig. Yan po ang pagkakaiba ng kahoy at dignum. Kaya po kung kayo po ay bibili ng mga pang agimat o pampaswerte at sinabing dignum, yun po testingin nyo sa tubig. Kasi ang dignum, magaan lang siyang klase ng kahoy at kulay itim. Pero yan po ay hindi lumulutang sa tubig. Sana po may natutunan kayo ngayon sa aking ipinakitang bagong kaalaman na sa ngayon ang pagkilatis po ng tunay na dignum. Maraming salamat po at magandang gabi.